Matapos ang isinagawang pagsasanay nung nakaraang linggo ukol sa natural hog raising o babuyang walang amoy sa Bakakay, Albay, dinala rin ang nasabing seminar sa bayan naman ng Santo Domingo, Albay. Ako po si Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo, Albay. We are the isang town po ng First District ng Albay, and ang aking pong bayan basically po it's a mix of coastal and sa upland. So meron po kami ditong 23 barangays, and ang kalahati po noon nasa coastal area. Yung aming pagkabuhay dito is more on agriculture. They're into palay, yung business, then mga gulay. Pero yun nga sabi ko na we really need some improvement with the technology. For example, the tree cropping season, konti pa lang yung gumagawa nun, and we're trying to kumbaga minomotivate namin sila na maggumawa na nun, and also to practice organic farming na rin. So we're trying to introduce that. And isa pa po, namin kami ng mga ibang alternative na mga livelihood na parang sa livestock na nung isa nga namigay kami ng mga kalabaw, kambing, and ngayon yung we're trying to introduce now the organic pag-aalaga ng mga baboy. Dito po sa Santo Domingo, halos lahat po ng mga household may mga alagang baboy. So kung aalisin ko naman yon, it's not really good kasi alam mo dito sa amin, pag mag-tuition, magbebenta ng 2 o 3 baboy, pag mag-OJT or magbabiyahing papuntang Manila or abroad, doon din kukunin. So what we're trying to do now is to support. Kaysa nung una kasi during my first term as a mayor, we did an ordinance na tanggalin yung mga baboyan sa poblasyon area sa sentro ng bayan namin. The problem is, yung iba nung tinanggal, puro problema kasi wala na silang makuhanan. And I cannot give them no pera naman na bibigay ko. So we're just a 4th class municipality. So nakikiusap sila na kung pwede maging lenient sa ordinance. And the problem is, pangit yung amoy sa mga barangay. So now, may nakita kaming option for that, na medyo maganda yung organic na piggery na tinatawag namin, na sabi ko na parang yung farm mo magiging parang resort farm kasi walang amoy, walang langaw, walang problema. And I'm very thankful na isa sa konsihal ko, he is starting to do this organic piggery, si Councilor Noel Stiliomo, na ngayon actually we will be doing a parang forum with all the mga barangay chairman and mga nagbababoy. So if ever na makita nila yung magandang effect nito, so we will be making this as an ordinance para po medyo environment friendly po kami. At the same time, na tutulungan din namin yung mga tao sa barangay. Kung mangyayari na ang aming mga naturally grown hogs ay mapag-iisa natin ang produksyon, at merong magsi-certify niya na yan ay organically grown or naturally grown, ay may malaking markup po yan pagdating sa ating market. No? Everybody now is health conscious. Ang kanilang mga gusto nilang pagkain ngayon ay mga natural na. So organic, yung mga ganyan. Napakalaking market po niyan sa Maynila. Hindi lang dito sa Albay, no? Kundi maski sa Maynila at sa karatig na mga syudad natin. So again, we will be strengthening our farmers' stand pagdating sa pangkabuhayan aspect, di ba? Napakaganda ng nakikita namin na una yung food production. Maganda kasi pinapractice nga natin ngayon yung masyadong mga antibiotics sa mga pagkain natin, sa mga it will promote good health sa mga tao and safer environment. Then isa pa po yung yung pag-aalaga ng baboy, hindi na po siya mahirap kasi minsan mamroblema tayo ng mga septic tank. Kukuha tayo ng houseboy para to clean our
tanks. Pero ngayon, it's more of parang nag-self-service na yung baboy. So, I think this is a industry na pwedeng for maliit na scale sa pang mga bahay-bahay lang, and even yung gusto mag-large scale. So, it's gonna be safe in our environment. Kikita rin yung munisipyo, kikita rin yung magnenegosyo. So, I think this will be a good business. Napakaganda dahil nakabigay ng aral sa mga hog racer, at saka yung parang naikayat yung ibang mga tao na gusto pa palaki ng mga kanilang mga source of income. Ang alaga ko ngayong baboy, inahing 2. Yung isa, nanganak na nung 1 linggo. 10 ang anak niya, ang biik. Yung isa, sa November pa yata manganganak siya. Pag yung inihiwalay mo na yung biik sa inahing, ang feeds na ibibigay ko, nagaling dito sa Feed Pro. Sa ano ko, mas maganda ayang feeds na yan. Subukan natin nga. Ako kasi 1980 pa, ano na ako ng babuyan. Pero sa backyard lang. Ano? Pero ngayon, para yung mga na seminar namin, matagal na talagang katanungan yan. Kaya ngayon, parang nabigyan ng mga pagkakataon na masolve yung mga problema. Sa mga katulad kong mga hog racer, sana po pag-aralan natin itong bagong mga feeds na ini-endorse nila, dahil naiiba ito doon sa mga feeds na ginagamit natin. Naiiba ito. Kaya mga kaibigan, sana po tangkilikin natin ito dahil natural ito at walang naidulot ng mga kasakit-sakit sa ating buhay. Yung aking kulungan, sementado yun eh. Hanggang dito yung bakod nung na hollow blocks, 4 yun eh. Dito sa sunod-sunod na siguro mga 2 beses, nalugi ako. Kaya sabi ko, subukan ko naman maging magpaanak. Yung parang bahay nung baboy, maganda yun eh. Susubukan ko naman, sabi ko. I'm hoping that the people will also cooperate, and I hope they can see the objective of of this project. Now, this is not only for the LG or for anybody else, sa kanila talaga to, and for the next generation. I know that sa start, bago sabihin mo na yung kulungan nila ay gagawing hindi semento, there will be reactions, and natural na yan sa but then sabi ko nga, Councilor Noel is starting this kind of hog racing na ibang klase. This very innovative na pagbababoy. So, pag nakita nila, there's a sample na may gumagawa na, I think they will be motivated to do din. Ganun. Bilang isang Pilipino, tulungan natin ang ating mga sariling farmers. Kumbaga, tangkilikin natin ang ating sariling produksyon. Hindi natin maitatatwa na kailangan din natin mag-import o umangkat galing sa labas. But then, kung ang proteksyon natin ay nasa ating mga farmers, uunlad po ang agrikultura. So, sa usapin pong yan, at sa hanay din ng mga magsasaka, tulong-tulong po sana namin gawin ito. Kasi ito ay isang usapin na food security at saka yung viability ang pag-uusapan. Bilang bayan, dapat viable tayo. Agriculturally, economically, and everything else. Yun po ang aking mensahe. At pag maunlad ho ang magsasaka, ay sigurado po ang pagkain sa mesa. Pinasasalamatan ko ang punong bayan ng Santo Domingo, si Mayor Herbie Aguas,
Nagpapasalamat po ako sa mga konsehalis po na tumulong din ho sa atin dito. Lalong-lalo na ho sa ating pong konsehal na si Sir Noel Estiliomo. Binigyan namin siya ng sistema lang, pero ngayon, binigyan niya pa ng maraming innovation. Naman, kahit kami, nagulat kami sa kakaibang babuyan dito. Na masasabi ko sa ngayon, sa mga nakita ko, itong pinakamagandang babuyan ngayon sa Pilipinas. Ano ho? Na yan naman ho, ang meron ho sa bayan ng Santo Domingo. At, yun ho, babalikan ko, pasalamat ko sa mga staff po ng Municipal Agriculturist na yung pong tumulong sa event at sa mga pag-aanyaya ho ng ganito pong pulong-pulong na ginawa po dito sa Santo Domingo. Siguro susunod mas malaki, halos madidevelop po na itong District 1 kasi ang Albay ay binubuo ng tatlong syudad, yung syudad ng Tabaco, syudad ng Legazpi at syudad ng Ligao. Doon naman ho ang natin ituturo, lalong-lalo na ang Ligao, na ang alam ko po dyan ay halos ang magbababoy dyan, pinapaalis na rin ng kanilang punong bayan dahil sa amoy ho na mabaho. Na yan naman ho may tutulong naman ng kumpanya sa pagtuturo ho ng ganito na sistema. Maraming salamat po at ang aking mensahe sa lahat po ng mga kapanood. Wag ho kayo mag-atubili na kontakin ho kami kahit yung pong palatuntunan natin at kung nasaan man kayo, maabot kayo. Dahil bawat bayan ho dito sa Pilipinas ngayon ay may nakatalaga ho kaming mga technical sales officer na yan naman po ang tutulong sa inyo. At kami ho ay willing ho kami magpunta sa bawat bayan na wala ho kaming sinisingil. Lahat ho yan libre. Na yan po ang may tutulong namin sa mga common na yung mga nalulugi na mga backyard racer na napatunayan namin na dito kumikita sila at nakakatipid. At higit sa lahat yung pong nila na naalagaan yung kalusugan nila.